Ang kwento ay tungkol sa dalawang estudyanteng Pilipina na sina Harleen at Marnel na nag-hiking sa isang bundok sa Pilipinas. Si Harleen, ipinanganak sa Maynila, ay may malalim na pagmamahal sa paglalakbay at kalikasan, habang si Marnel naman, na ipinanganak sa Batangas, ay mas maingat at planado sa kanilang mga paglalakbay. Nagkakilala sila sa unibersidad at naging magkaibigan dahil sa kanilang hilig sa kalikasan. Pareho silang nangangarap na maging eco-activist at wilderness guide pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga personalidad, si Harleen ay palakaibigan at mahilig sa biglaang pakikipagsapalaran, samantalang si Marnel ay mas maingat at detalyado. Nagkasama sila sa isang paglalakbay. Nagkaroon sila ng argumento bago ang biyahe dahil sa kakulangan ng plano, ngunit napapayag ni Marnel si Harleen na ituloy ang pag-hiking sa bayan niya sa Batangas. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Noong December 8, 2018, nagsimula ang kanilang pag-hiking mula Maynila at dumating sa bundok noong December 9 mula roon. Nagtungo sila sa maliit na baryo ng Batangas upang simulan ang kanilang trek sa isang pangunahing hanay ng bundok ng Batangas. Habang sila ay umaakyat sa kabundukan, may napansin sila na 3 lalaki na nakaupo sa mga malalaking bato. Nang biglang lumapit ang isang lalaki na nagtanong kung saan sila papunta, sinabi ni Harleen kay Marnel na huwag pansinin at diretso lang sa paglalakad. Tila nainis ang lalaki sa ginawang hindi pagpansin ng magkaibigan. Ang lalaking nagtanong ay si Reggie na 30 years old. Kasama niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Rodney na 25 years old. At ang kanilang pinsan na si Jerry na 28 years old, na lahat ay nakatira sa tabi ng bundok. Sila ay walang permanenteng trabaho. Ang sideline nila ang pag-guide sa mga turista na nagha-hiking or camping. Gayunpaman, dahil hindi nagustuhan ni Reggie ang ginawang asal ng magkaibigan, sinabi niya sa kapatid at pinsan niya na si Rodney at Jerry na may gagawin sila mamayang gabi. Ngumiti si Jerry na parang alam na niya ang balak ng kanyang pinsan. Samantala, habang naglalakad ang magkaibigan paakyat ng bundok, sumakit ang paa ni Marnel, at sinabi niya kay Harleen na magpahinga muna sila dahil hindi na kayang maglakad. Kaya nagsimulang ayusin ng magkaibigan ang kanilang tent at doon na lang muna magpalipas ng gabi. Nang naitayo na nila ang tent, nagsimula na silang gumawa ng apoy para sa gagamitin pang init sa dinala nilang pagkain. Habang sila ay nakaupo sa tabi ng ginawa nilang apoy, sinabi ni Marnel kay Harleen kung bakit wala silang nakikitang ibang mga nagka-camping at hiking. Sinabi ni Harleen na baka nagkataon lamang na wala silang kasabay sa pag-hiking. Gayunpaman, pagkatapos nilang kumain, nagyaya ng matulog si Harleen dahil maaga pa silang aakyat sa bundok bukas. Napansin rin ni Marnel na walang signal sa bundok, kaya wala silang magawa kundi matulog na lang. Nagpalit sila ng damit, pero si Harleen natulog siya na naka-underwear lang dahil siya ay naiinitan. Samantalang si Marnel ay nagpanjama at naka-sleeveless. Ang hindi nila alam, may nagmamasid na pala sa kanila na ang 3 lalaki na nakatago sa malaking puno. Nanlaki ang mga mata nila nang makita sa anino ng tent ang pagtanggal ng mga pantalon at damit ng dalawang magkaibigan. Sinabi ni Rodney, ang nakababatang kapatid ni Reggie, na gusto niya sa kanya si Marnel, at sinabi naman ni Jerry na sigurado ba sila sa gagawin. Inilabas ni Reggie ang kanyang lumang cellphone na medyo lumang model, kaya mababa ang quality ng video. Sinenyasan na ni Reggie si Rodney at lumapit na sa tent at biglang pumasok. Hinawakan agad ang kamay ni Marnel at hinila palabas ng tent, samantalang si Harleen ay nakalabas at tumakbo, pero naharang na agad ni Jerry. Niyakap niya agad si Harleen at pinahiga. Walang magawa si Harleen dahil malakas si Jerry. Tinali agad ang kamay at itinali sa puno. Dahil si Harleen ay naka-underwear lang, madaling nahubaran ni Jerry si Harleen habang si Reggie ay busy sa pagvi-video. Habang ginagawa ang panggagahasa, walang awang pinasok ni Jerry ang kanyang alaga. At doon nalaman niya first time pala ni Harleen, ang reaksyon ni Harleen ay tahimik na naluluha na parang nagulat sa nangyari sa kanila.
Gayunpaman, si Marnell naman ay sigaw ng sigaw at lumalaban ng sampal kay Rodney dahil sa pagkainis ni Rodney. Sinuntok niya ng malakas si Marnell at sinuntok sa mukha kaya nawala ng malay si Marnell at doon libreng nagawa ni Rodney ang kahalayan sa isang walang malay na dalaga. Nakalipas ang ilang oras matapos nila makaraos ang pagkahayok sa laman, nagtanong si Jerry kung ano ang gagawin sa magkaibigan dahil si Marnell ay wala pa rin malay. Samantalang si Harleen ay tahimik na tila ay hindi gumagalaw. Napagdesisyonan ng mga suspek na patayin na lang nila ang dalawang biktima dahil nakilala na sila at ibaon nila sa lupa para walang makahanap sa magkaibigan. At pagkatapos ay pinatay ang dalawang magkaibigan gamit ang kutsilyo, sinabi ni Reggie na uuwi muna sila para kumuha ng panggamit sa paghuhukay at babalikan na lang nila ang mga bangkay ng magkaibigan. Kinabukasan, mga 6 AM ng umaga, may dalawang magkasintahan na si Gerald at Leah na naglalakad paakyat ng bundok. Sila ay nagha-hiking rin. Napansin nila ang tent na parang nasira. Nang lapitan nila ang tent, nakita nila ang nakakagulat na karumaldumal na krimen. Unang nakita niya si Harleen na nakatali ang kamay at nakatali sa puno. At si Marnell ay nakahiga sa lupa na parehong wala ng buhay na nakahubad at naliligo sa sariling dugo. Agad na bumaba sa bundok ang magkasintahan na tumatakbo ng mabilis. Hindi sila makatawag sa pulisya dahil walang signal sa lugar. Samantala, biglang nagising si Reggie na napapamura dahil alam niyang tinanghali sila ng gising. Agad na ginising sina Jerry at Rodney. Nagmadali silang pumunta paakyat sa bundok dala ang mga gamit ng panghukay. Samantala, napatigil bigla ang magkasintahan nang may naririnig silang mga lalaki na nag-uusap. Agad silang nagtago sa mga puno dahil nasalubong nila sa daan ang mga suspek. Kinuha agad ang kamera ni Gerald na nasa bag pero pinigilan siya ni Leah baka sila ay makita. At nang makalampas ang mga suspek, tumuloy na sila sa pagbaba sa bundok. Nang makarating sila sa baryo agad na nireport ng magkasintahan ang nakita. Agad naman nakipag-ugnayan ang mga residente sa lugar at agad tumawag sa mga pulis. Isang oras ang nakalipas bago dumating ang mga pulis. At agad na umakyat sa bundok kasama si Gerald para ituro kung saan naroroon ang mga bangkay ng magkaibigan. Pagdating ng mga pulis sa lugar ng pangyayari, hindi na nila nakita ang mga bangkay ng mga biktima. Wala rin mga bakas ng dugo at wala rin ang tent ng magkaibigan. Nagsimulang hanapin ng mga pulis dahil alam nilang binaon nila ang mga bangkay ng mga biktima dahil sinabi ni Gerald na may dala silang pahla at piko na panghukay. And sa huli nakita nila ang 3 suspek na tapos na sa paglibing sa mga bangkay pero nakaupo sila at nagpapahinga. Hindi nila alam na may nakakita sa mga biktima kaya sila ay kampante matapos maibaon ng magkaibigan. Agad silang hinuli ng mga pulis at hinukay ang mga bangkay ng mga biktima. Lumipas ang 6 na buwan, hinatulan ang 3 suspek na habang buhay na pagkakakulong. Masakit para sa mga kamag-anak ng mga biktima, pero nagpapasalamat pa rin at nakamit nila ang hustisya. Maging aral sana sa atin na maging maingat at mapagmatiyag sa paligid dahil baka ang isang kasiyahan ay mapalitan ng malungkot na trahedya. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muling upload.